Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang palabas na ibabahagi ko ngayon ay ang Season 2 ng American Fantasy TV series na Game of Thrones na ipinalabas noong April hanggang June 2012. Simula nang umupo si Joffrey Baratheon bilang bagong hari ng Seven Kingdoms of Westeros, may 4 pang nagdeklara ng kanilang kaharian. Isa na dito si Robb Stark na dineklarang hari ng mga Lords ng Norte. Pero walang planong angkinin ng nakakatandang Starks ang King's Landing. Gusto lang nitong maghigante sa mga Lannisters sa ginawa nila kay Ned Stark. Sunod ay si Stannis Baratheon, ang Lord ng Dragonstone. Ang karapat-dapat na tagapagmana ng trono dahil ito ang sunod na kapatid ni Robert. Ngunit gusto ring maging hari ni Renly, ang bunsong kapatid ng Baratheon. Dahil matagal na umanong umalis si Stannis sa King's Landing. At ang huli ay si Balon Greyjoy na Lord ng Pike at ama ni Theon na itinuring ng kapatid ni Robb. Sa araw ng name day ni Joffrey, dumating na sa King's Landing si Tyrion. Nagulat ang batang hari at hindi pa nito alam na ang tiyuhin pala ang kanyang pansamantalang Hand of the King habang nakikipaglaban pa sa digmaan ang kanilang ama. Nang makita ng imp si Sansa, nakisimpatya ito sa pagkawala ni Ned na kinagalit ni Joffrey pero hindi ito pinansin ni Tyrion. Naawa ito sa kalagayan ng dalaga dahil alam nito na minamaliit ng pamangkin ang babae. Nagulat din si Reynang Cersei nang makita ang kapatid. Hindi ito makapaniwala na ang imp ang itinurong kapalit ng ama sa posisyon nito. Pinamukha agad ni Tyrion sa kapatid ang maling desisyon nila kay Ned. Na naging simula bakit nag-alsa na ang norte sa kanilang kaharian. At dito niya nalaman na nawala si Arya sa King's Landing. Na mas lalo umanong dumagdag sa problema nila. Dumating na ang grupo ng Night's Watch sa isang bahay ng wildlings sa labas ng wall. Pag-aari ito ni Craster, kung saan pinapakasalan nito ang lahat ng anak nitong babae. Kaya nagtataka si Jon saan napupunta kung lalaki ang bata. Habang kinausap sila ng padre de pamilya, pinagsabihan silang lahat na walang makipag-usap sa mga asawa nito. At naging mainit ang ulo nito kay Jon dahil sa talas ng titig ng binata at sa pagsagot-sagot nito. Nang makalabas na sila, pinagsabihan siya ni Commander Mormont na isa lang siyang steward. Kaya kung gusto niya umanong matuto maging mabuting leader dapat matutunan muna niya ang maging isang follower. Habang sa Dragonstone kung saan nakatira si Stannis, dineklara na ito ng mga tao na siyang tunay na hari ng Westeros. At naging advisor nito si Melisandre, isang babaeng pari na gumagamit ng black magic. Ngunit walang tiwala sa babae si Davos, ang smuggler noon na naging loyal service na ni Stannis. Pinadala ni Robb sa King's Landing si Olten ang pinsan ng mga Lannisters. Para sabihin ang mga terms niya at magkaroon na ng kapayapaan ang kanilang pamilya. Pakawalan umano ng mga ito si Sansa at Arya, ipadala sa kanila ang mga buto ni Ned para mailibing ng maayos sa kanilang libingan, at gayon din ang lahat ng mga nasawi nilang mga kasamahan. At ang pinakahuli ay wala na umano silang karapatan i-claim ang norte dahil isa na itong independent na kaharian magpakailanman. Mamamatay umano ang sino man sa mga Lannisters ang aapak sa kanilang kaharian. Maya-maya ay kinausap ni Theon si Robb para i-suggest na kailangan nila ng malalaking barko para sa pag-atake nila sa King's Landing dahil sigurado umanong tatanggihan ng Lannisters ang peace term niya. Kakausapin umano nito ang ama na si Balon Greyjoy para umanib sa army ng Starks. Ngunit nagdadalawang isip si Robb dahil wala siyang tiwala sa ama ng kaibigan. Noong umupo si Robert bilang hari ng Westeros, nagrebelyon ang Greyjoy at natalo ang mga ito. Namatay ang lahat ng kapatid ni Theon. At bilang parusa sa pagrebelyon, iniwan ni Balon si Theon sa mga Starks. Pero hindi isang preso kundi isang bisita at simula noon naging matalik na kaibigan ni Robb. Kasunod nito ay kinausap si Catelyn ng anak. Pinapadala siya ni Robb sa Stormlands para kausapin si Renly Baratheon. Marami umanong kasundaluhan ng hari kaya susubukan nila itong pumanig sa kanila. Dahil kilala umano niya ang bunsong kapatid ni Robert at ang pamilya nito. Habang sa King's Landing, pinaparenovate ni Joffrey ang Thrones Room. Dito kinumpronta ng batang hari ang reyna sa malaswang chismis nito tungkol sa kanilang dalawa ni Jaime. Pero pinasinungalingan ito ni Cersei. Gawa-gawa lang umano ito ng mga kaaway. Pero mukhang naniwala si Joffrey sa chismis na ito at saka ininsulto pa ang sariling ina sa pagkakaroon umano ni Robert ng mga anak sa iba't ibang babae. Dito nasampal ni Cersei ang batang hari.
Hindi ito makapaniwala sa ginawa ng ina lalo na't napatingin sa kanila ang mga tauhan. Kamatayan umano ang parusa sa ginawa ng reyna. Pero pinagsabihan lang siya ni Joffrey na wag nang ulitin ito. At ng araw na iyon, pinag-utos ng batang hari na patayin ang lahat ng bastardong anak ni Robert sa buong kaharian. Sa kabilang banda, ilang araw nang naglalakbay ang grupo ni Daenerys sa Red Waste dahil sa pag-iwas nito sa mga tumiwalag na Dothraki at sa mga grupong interesado sa kanyang mga dragons. Kaya pinadala niya ang 3 tauhan sa magkaibang direksyon para tingnan kung saan at sino ang pwedeng tumanggap sa kanila. Dahil sa order ni Joffrey na patayin ang lahat ng bastardo ni Robert, hinabol ng Kingsguard ang convoy ni Yoren, ang Night's Watch na kumupkop kay Arya. Biglang nagtago ang batang babae nang marinig ang mga guards. Dahil akala niya, siya ang sadya ng mga ito pero si Gendry pala ang pakay ng dalawa. Na isa din sa bastardong anak ni Robert. Dito sinabihan ni Yoren ang 2 kawal na kahit sino pa ang hinahanap nila, hindi umano nila ito makukuha dahil kabilang na sila sa Night's Watch. Hindi nakapalag ang Kingsguard dahil sa patalim ng Night's Watch na nakatutok sa harapan nito. Pero bago umalis ang mga kawal, sinabihan nito si Yoren na babalik sila at pupugutan siya ng ulo kasama ang bastardo ng yumaong hari. Dumating na sa King's Landing ang messenger ni Robb. Pero diretso itong tinanggihan ni Cersei at pinunit na naman ito ang sulat. Nakatanggap din sila ng request galing kay Commander Mormont na nag-request ito ng dagdag na kasundaluhan sa wall dahil sa panganib na dala ng White Walkers. Ngunit hindi naniniwala ang reyna sa mga halimaw. Hindi umano sila magpapadala ng dagdag na kawal dahil sa digmaang nagaganap. Dito sinabi ni Varys na may bagong hari umano ang mga wildlings sa labas ng pader. Balik sa Red Waste, nanghihina na ang buong grupo ni Daenerys dahil sa gutom at uhaw. Maya-maya ay patungo sa kanila ang kabayo ng isa sa mga tauhan niyang pinadala, ngunit wala silang nakitang sakay nito. Nang tingnan ni Jorah ang bag sa gilid ng kabayo, nasa loob nito ang ulo ng kasamahan nila. Naghinagpis silang lahat sa nangyari. Unti-unti na silang nawawalan ng pag-asa pero nangako si Daenerys na maipaghiganti din nila ang kasama. Nang magsimulang umupo bilang Hand of the King si Tyrion, tinanggal niya sa posisyon bilang commander si Lord Janos at ipinalit si Bronn. Dahil umano sa pagtraidor nito kay Ned at pagmasaker sa mga tauhan ng huli, pakiramdam ng imp hindi ito ligtas habang nasa paligid si Janos. Kaya pinadala niya ito sa wall. Pagdating ni Theon sa Iron Islands na kilala din sa tawag na Pike, sinalubong siya ng kanyang kapatid na si Yara Greyjoy. Ngunit hindi ito nakilala ng binata dahil maliliit pa sila nang mawalay sa isa't isa. Dito lang niya ito namuka nang magkaharap silang 3 ng kanilang ama na si Baelon. Maya-maya ay inabot ni Theon sa ama ang proposal ni Robb, na magsanib puwersa ang Starks at Greyjoy at pagkatapos ng digmaan, kilalanin ng King ng Iron Islands ang kanilang ama. Ngunit tumanggi agad ito. Hindi makapaniwala si Theon na ang kapatid na babae ang maging commander ng kanilang army. Galit ang kanyang ama dahil isa na umano siyang Stark kaya wala na itong tiwala sa kanya. Pero sinumbatan niya ang matanda na pinamigay siya nito na parang aso kaya noalay siya sa pamilya. Ngunit tinalikuran lang siya ni Baelon. Kinagabihan, gumawa ng sulat si Theon para kay Robb. Sinulat niyang tinanggihan ng kanyang ama ang offer na magsanib puwersa at gusto na nitong sakupin ang buong bahagi ng norte. Ngunit na-realize ng binata na mas mabigat pa rin ang dugo ng pamilya kaya sinunog niya ang sulat. At nang sumunod na araw, isang seremonya ang ginawa kay Theon bilang pagbabalik loob nito sa kanyang tunay na pamilya. Dahil hindi pa natulog si Jon, napansin niya ang paglabas ni Craster na bitbit ang isang bata. Dali-dali niya itong sinundan at dito niya nasaksihan kung bakit walang ni isang batang lalaki sa paligid. Dahil inaalay pala ito ng sariling ama sa halimaw. At sa unang pagkakataon, nakakita rin si Jon ng isang Nightwalkers. Ngunit nahuli siya ni Craster kaya pinalo siya sa ulo. Binalibag siya nito sa loob ng bahay. Galit na galit sa kanya si Commander Mormont. At dito niya nalaman na alam din pala nito ang ginagawa ng lalaki. Alam ng commander na mali pero ito daw umano ang dahilan bakit hindi sila ang inaatake ng mga halimaw. Marami pa silang mas priority kesa makialam sa ginagawa ni Craster sa pamilya nito. Hindi makapagsalita si Jon sa narinig. Pagdating ni Catelyn sa Stormlands, naabutan niya ang isang laban ng 2 kawal.
At nakita niya na isang babae ang nanalo sa laban, si Brienne of Tarth. Hiningi nito bilang ganti na maging isa sa Kingsguard ni Renly na pinagbigyan naman agad ng bagong hari. Ilang sandali lang ay hinarap na siya ng hari. Pinakilala din sa kanya ang asawa nitong si Margaery Tyrell. Alam na ni Renly kung ano ang sadya ni Catelyn. Pero bago pa man sila mag-usap ng babae, sinabihan na niya ito na ipaghihiganti si Ned at pupugutan nito ng ulo si Joffrey. Balik sa King's Landing, isang pagsubok ang binigay ni Tyrion sa tatlong council. Gusto niyang malaman kung sino talaga sa tatlo ang eyes and ears ni Cersei. Kaya may sinabi siyang plano sa tatlo tungkol sa babaeng anak ng reyna na si Myrcella, ngunit magkaiba ang sinabi niya sa bawat isa. At kabilin-bilinan niya sa tatlo na dapat hindi malalaman ni Cersei ang planong ito. Pero maya-maya lang ay isang galit na reyna ang sumalubong kay Tyrion. Ayaw nitong pumayag sa planong ipadala sa Dorne ang kaysa isa nitong anak na babae para gawing alipin sa isa nilang kaaway. Hindi umano ito magiging alipin. Bisita umano ito at pagdating ng tamang panahon, ipapakasal ito sa isang Martells dahil kailangan nila ng kaanib para sa digmaan na sinimulan umano ni Joffrey. Ligtas umano ang anak nito kung sakaling babagsak ang King's Landing. Walang nagawa ang galit ng reyna at napaiyak na lang ito. Kasunod nito ay nagalit din si Peter kay Tyrion dahil sa panloloko umano niya. Sagot lang niya sa council na kailangan gawin iyon para sa kapakanan ng trono at sa kanya bilang Hand of the King. Ilang saglit lang ay pinuntahan nila si Maester Pycelle para hulihin. Nangatwiran nito na tapat ang serbisyo nito sa Lannister at sa kanilang ama. Pero ayaw niyang konsintihin ang mali. Naalam pala ng matandang council ang paglason kay Jon Arryn pero hinayaan lang nitong mamatay ang dating hand. Hindi makatulog si Arya kaya naabutan pa siya ni Yoren. Hindi siya makatulog dahil palaging niyang iniisip ang nangyari sa kanyang ama. Kaya nagkwento ang Night Watch tungkol sa pagkamatay ng kapatid nito. Na nakalimutan na umano nito ang mukha ng kapatid pero hindi ang taong pumatay dito. Binabanggit pa ni Yoren ang pangalan bago ito matulog. Hanggang sa napatay din niya ang pumatay dito. Maya-maya ay nakarinig sila ng tunog at ingay sa labas. Isa itong hudyat na may paparating na mga kalaban. Bago lumabas ng quarter ang Night Watch, sinabihan nito si Arya at Gendry na tumakas na bago pa sila mahuli. Pinalabas ni Yoren ang lahat, ngunit naiwan ni Gendry ang ginawa nitong helmet kaya pinulot ito ng isang kasama. Nagsitakbuhan na ang mga kasama ng Night's Watch. Isa dito ang may bitbit ng apoy ang nadapa malapit sa isang kulungan kung saan may tatlong lalaki ang nasa loob. Tinawag ng isa si Arya para tulungan sila. Nagdalawang isip ang batang babae pero nanaig pa rin ang kabutihan nito kaya kumuha ito ng palakol at binigay sa lalaki. Hinarap ni Yoren ang mga kasundaluhan ni Tywin Lannister. At dahil ayaw niyang sumunod sa utos ng pinuno, nakipaglaban siya at kalaunan ay napatay siya ng mga ito. Maya-maya ay nahuli na silang lahat. Dito na nagtanong ang pinuno kung sino si Gendry. Ngunit walang gustong magsalita kaya itinuro ni Arya ang bangkay ng isa nilang kasama na kumuha ng helmet kanina. Isang panalo na naman ang nakuha ni Robb laban sa kasundaluhan ng mga Lannisters. Pagkatapos ng laban, nakilala ng hari si Talisa na isa sa mga gumagamot sa mga sugatan. Mukhang nabighani ang binatang hari sa dalaga dahil binibigyan niya ito ng atensyon. Dahil sa panalo ng Starks, si Sansa ang pinagbalingan ng galit ni Joffrey. Pinapahiya nito ang dalaga sa harap ng maraming tao. Binabastos ito ng Kingsguard ngunit biglang dumating si Tyrion. Pinangaralan nito ang pamangkin at pinagsabihan ang Kingsguard. Galit na galit ang batang hari pero may takot din ito sa tiyuhin. Ginamit ng Hound ang kapa nito para itakip sa dalaga. Nalalayan ni Tyrion si Sansa para tumayo at ihatid palabas ng Thrones Room. Siya na ang humingi ng tawad sa ginawa ng pamangkin. At tinanong ang babaeng Stark kung gusto na nitong umayaw sa engagement ngunit sagot ni Sansa na mananatili umano itong loyal sa pamangkin. Pinadala ni Tyrion si Peter sa Stormlands para makipag-usap kay Renly pero hindi interesado ang hari sa plano ng mga Lannisters. Kinagabihan, nagkita si Catelyn at Peter. Galit na galit siya sa lalaki dahil sa pagtraidor nito kay Ned. Mas lalo siyang umusok nang banggitin nito na binigyan umano sila ng pagkakataon para magkatuluyan. Dito na siya naglabas ng patalim at pinalabas ang council sa tent. Ngunit nang banggitin ni Peter ang dalawang anak, kumalma na siya.
Gusto umano ng mga Lannisters na palayain na si Jaime kapalit ni Sansa at Arya. Nagsinungaling ang lalaki na nasa King's Landing pa si Arya. Kaya sa kanya umano ito sinabi dahil alam nilang hindi papakawalan ni Robb ang Kingslayer. Kasunod nito ay ang pagbigay ng mga buto ng yumaong asawa. Na ayon kay Tyrion, simbolo umano ito na mabuti ang intensyon ng Lannisters at sana raw ay pag-isipan ito ni Catelyn. Hindi siya makapagsalita nang makita ang box na kinalagyan ng asawa. Dinala ng mga sundalo ang grupo ni Arya sa Harrenhal Castle. At kada araw, isa ang tino-torture hanggang sa mamatay. Gaya ng kwento ni Yoren, binabanggit ni Arya ang pangalan ng mga taong lumapastangan sa pamilya niya. Nang sumunod na araw, si Gendry ang napiling pahirapan at patayin pero biglang dumating si Tywin. Pinatigil nito ang pagmasaker sa mga bilanggo bagkus, nagutos ito na pagtrabahuin ang lahat. Saka nito napili si Arya na maging tagasilbi dahil alam nitong babae ang bata. Nagpadala ng mensahe ang Reyna kay Tyrion na pakawalan umano nito si Council Pycelle. Dito na sinumbatan ng hand si Lancel tungkol sa relasyon nito kay Cersei. Sinubukan nitong pasinungalingan ng akusasyon ng pinsan pero buo ang desisyon ni Tyrion na isumbong ang dalawa kay Joffrey. Takot na takot ang batang Lannister. Kaya na-blackmail ito ng imp. Kapalit ng sekreto ng dalawa, magre-report ito sa lahat ng mga galaw ni Cersei. Walang nagawa si Lancel kundi sundin ang kagustuhan ng Hand of the King. Balik sa Stormlands, nagtagpo din ang dalawang Baratheon. Nagulat si Stannis nang makita si Catelyn sa tabi ni Renly. Suportado umano ni Ned na ito ang totoong tagapagmana ng trono, hindi ang bunsong kapatid. Dito sumingit si Catelyn. Dapat umano nilang pairalin ang kanilang pagiging magkapatid dahil iisa lang ang kanilang kaaway. Ngunit ayaw ni Renly na sumunod sa nakakatandang kapatid. Wala umano itong karapatan maging hari. Pero sagot ni Stannis na sa kanya ang Iron Throne at kalaban nito ang lahat ng umaangkin sa trono. Bago umalis, binalaan nito si Renly na tanggalin ang banners at umanib sa kanya. Mag-aantay umano ito hanggang madaling araw. Dahil kung hindi, wawasakin nito ang pangarap ng kapatid. Kinagabihan, sinabihan ni Stannis ang kanyang loyal guard na si Davos na samahan sa tabing dagat si Melisandre. At wag na umano itong magtanong ng kahit ano tungkol dito. Ang hindi alam ng lalaki, isang kababalaghan pala ang kanyang masaksihan ng gabing iyon. Pagdating nila sa dalampasigan, pumasok sila sa isang kuweba. At dito niya nasaksihan na buntis pala ang babaeng pari. Maya-maya ay napanganga siya at hindi makapaniwala na isang halimaw ang iniluwal ni Melisandre. Sa kabilang banda, isang tauhan ni Daenerys ang bumalik at nagdala ng magandang balita. Tinatanggap at maari umano silang pumasok sa city ng Qarth, kung saan isa itong syudad malayo sa Westeros na pinamamahalaan ng 13 councils. Mayayaman at puro negosyante ang membro ng council na ito. Isa na dito si Xaro, ang siyang nakipaglaban sa mga kasamahan na bigyan ng pagkakataon ang tribo ng Mother of Dragons na makapasok sa kanilang lungsod. Sinabihan ni Catelyn si Renly na hindi interesado si Robb sa Iron Throne. Dahil dito, nakahandang makipag-anib ang hari basta manumpa si Robb ng loyalty nito gaya umano ng sinumpaan ni Ned kay Robert noon. Pag magkasundo na sila sa terms, hahayaan umano nito si Robb na maging hari sa norte. At uubusin nito ang army ni Stannis, pagkatapos ay lalaban na nila pareho ang King's Landing. Ilang saglit lang ay nakita ni Catelyn ng itim na halimaw na pumasok sa tent. Nagulat ang dalawang babae nang tumayo ito sa likod ni Renly at sinaksak sa likod ang hari na kinamatay agad nito. Biglang nawala ang itim na halimaw, kasabay ng pagbagsak ng hari. Naghihinagpis si Brienne sa nangyari pero sinabihan ito ni Catelyn na tumakas na sila. Dahil siguradong papatayin ng Kingsguard ang babaeng kawal. At hindi umano nito maipaghiganti si Renly kung patay na ito. Kaya mabilis na silang tumakas bago dumating ang mga guards. Kinumbinse din ni Peter ang magkapatid na Tyrell na sumama sa King's Landing. Dahil siguradong lahat ng kasundaluhan ni Renly ay sasama na kay Stannis. At gaya ni Brienne, gusto din ni Loras na ipaghiganti ang kaibigang hari. Ngunit ang totoo, may relasyon si Renly at Loras. Na alam din ni Margaery ang tungkol dito. Dahilan kaya hindi sinisipingan ng hari ang asawa dahil mas gusto nitong katabi ang kapatid nitong si Loras. Tuwang-tuwa si Cersei nang malamang patay na si Renly pero kabaliktaran si Tyrion.
Dahil sigurado na umanong aatake sa kanila si Stannis ngayong nasa panig na nito ang buong kasundaluhan ng namatay na kapatid. Walang sinabing plano ang Reyna tungkol dito kaya si Lancel ang tinanong ni Tyrion. Dito niya nalaman na may pinapagawang sangkatutak na wildfire si Cersei na nakatago umano sa vault ng Pyromaster. At namangha siya nang makita ang buong storage ng likido. Sa sobrang dami nito, kaya nilang sunugin ang buong army ni Stannis. Kaya dito nagka-idea si Tyrion paano ito gamitin sa kalaban. Samantala sa Iron Islands, naghahanda na si Theon para sa unang paglalayag niya bilang kapitan ng isang barko habang ang kapatid niyang si Yara ay 30 ships ang under nito. Naiinggit ang lalaki sa kapatid. Binabastos pa siya ng mga tauhan dahil wala pa siyang napapatunayan. Dahil sa kagustuhang magpa-impress sa kanyang ama si Theon, hindi nito sinunod ang binigay na mission. Nang mag-umpisa ng magserbisyo ni Arya kay Tywin, naririnig niya ang mga pinag-uusapan ng mga ito tungkol kay Robb. Masaya siya sa tagumpay ng kapatid at nahihirapan ang Lannisters na talunin ang kuya niya. Sa kabilang banda, nakarating na ang Night's Watch sa lumang fortress na tinatawag nilang Feast of the First Men. Ang lugar kung saan umano nanatili ang kauna-unahang mga ninuno nila. Dito nila aantayin ang isang legendary ranger ng wall na si Qhoren Halfhand. Matagal na umano itong nanatili sa labas ng wall para magmanman sa mga wildlings. At dahil maraming kaalaman si Sam sa pagbabasa nito ng libro, dito nila nalaman ang ibig sabihin ng tunog ng busina. Isa para sa mga kasamahang nagbabalik, 2 kung windlings at 3 umano kung White Walkers. Ilang saglit lang ay narinig nila ang isang tunog ng busina. At nakita sa di kalayuan ang papalapit na mga rangers kasama si Qhoren. Nalaman nila sa ranger na parami na ang army ng wildlings. Mas organized at disiplinado na umano ang mga ito dahil dati umano nilang kasama ang kinilalang leader ng army, si Mance Rayder. Pag hindi nila ito mapatay, susugod umano ang mga ito sa wall. Kaya bago mangyari iyon, kailangan nilang kumilos agad. Dito nag-volunteer si Jon na sumama sa grupo ni Qhoren para iligpit ang nasabing pinuno ng wildlings. Pumayag naman si Commander Mormont dahil nag-volunteer din si Sam na ito muna ang papalit kay Jon. Samantala sa Qarth, tinuruan na ni Daenerys ang kanyang dragon paano magbuga ng apoy. Maya-maya lang ay lumabas ang babae sa night market at dito niya nakilala si Pyat Pree, isa sa council ng lungsod. Inimbita siya nitong bumisita sa House of Undying nito kung sakaling ayaw na umano niya sa bahay ni Xaro. Nang magkausap sila ng lalaki, inofere nito ng kasal si Daenerys. Mayaman umano ito at kayang bumili ng barko at armies para magamit nila sa pag-uwi sa Westeros at bawiin ang Iron Throne. Yun nga lang kasal ang magiging kapalit nito. Ngunit hindi sang-ayon si Jorah sa proposal ng negosyante. Hindi umano ang Qarth ang kailangan nila kundi ang suporta ng Westeros. Isa umano itong trap dahil kung pakakasal siya kay Xaro, hindi na siya makakawala dito. Kaya mas mabuti umanong sila ang humanap ng paraan kesa tumanggap ng tulong na may hinihinging kapalit. Dito na nakinig si Daenerys kay Jorah. Kaya umalis ang lalaki para maghanap ng barkong masasakyan nila patawid sa Narrow Sea. Sa kabilang banda, nangako ng loyalty si Brienne kay Catelyn na protektahan nito ang babaeng Starks. Pero pagdating umano ng panahon na maghihiganti na ito kay Stannis, hindi umano ito pipigilan ni Catelyn. Sana nagustuhan nyo ang part 1 ng season 2 ng Game of Thrones. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.